Pag-usapan po natin ngayon ay itong bakit ba ang mga followers ni Duterte, parang mga Duterte actually, parang naghihimutok, parang galit, parang masamang-masama sa kanila itong kasalukuyan nating administrasyon dahil sa sunod-sunod ang mga kaso laban sa mga Duterte at posibleng mga kaso pa na ipapay laban sa kanila. Alam po niyo mga kaibigan, kaya ko ito ay pinag-uusapan ngayon, hindi naman po kasalanan ng kasalukuyang gobyerno kung bakit nakasuhan at posibleng kasuhan pa si former President Duterte, now ang ating kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Kasi sa kanila po naman ang galing ang maraming mga dahilan kung bakit sila ay hindi naman binabalikan, kung bakit sila may mga kaso dahil paglabag sa batas ang kanilang mga ginawa, sinabi at paratang, kasama na nga sa sinabi yon, at paninira. Hindi naman po pwedeng ibabaliwala yan. Pasalamat na nga lang kayo ng mga taga-suporta ng mga Duterte dahil hindi masyadong pumapatol si Pangulong Marcos. Actually, nababagalan pa nga ako at nababaitan pa ako sa kasalukuyang gobyerno sa dami po ng mga below the belt personal na pag-atake ng mga Duterte. 2 taon nang nakakalipas or halos 2 taon kalahati na kanilang sinisira ang personal, pinababagsak at marami pang mga paratang. Pero yun ay pinalampas ng gobyerno dahil itinuturing na parte ng demokrasya at karapatan ng anumang mga criticism. Pero pag personal at dahil sa marami silang batikos na hindi pinapansin ng gobyerno, ay umabuso sila. Yan po ang malinaw. Umabuso sila. Lalo na po itong si Sara Duterte. Dila niya sa personal na pagbatikos at pagbabanta sa ating Pangulo. Iyon naman pala siya ang merong maraming dapat ipaliwanag tungkol sa kanyang budget na ginamit nung siya ay DepEd Secretary at Vice President ng bansa. Yun So hindi kinasuhan si Sara Duterte dahil sa kanyang paninira. Kakasuhan siya at kinasuhan siya dahil po sa kanyang problemang ginawa. Sabi natin ginawa kasi imposibleng hindi niya alam yung paglustay ng maraming pera sa DepEd, korupsyon at marami pang iba. Kaya nga pasok sa plunder kasi 612.5 million. At yung kanyang pagbabanta sa Pangulo ay talaga may krimen yun. Yung pagbabanta pa lang ay krimen na. Pag ginawa mo, mas matindi. Yun po yun. Okay? Sa dating Pangulong Duterte naman, kaya naman siya ay kinakasuhan kasi siya naman mismo nagsabi. Kanyang binabanatan pa nga ang gobyerno dahil tagal na daw niya naghihintay ng kaso. Ang dami na niyang ginawang, umamin na siya sa mga krimeng nangyari sa kanyang administrasyon dahil kanyang utos at kanyang programa daw, ang war on drugs, at siya nag-utos sa mga pulis. Kaya nga umabot ng 30,000 buhay na Pilipinong inosenteng sibilyan ang nawala sa ilalim ng kanyang administration. Hindi siya nag-deny, hindi rin siya humingi ng kapatawaran. Minura pa nga niya ang mga nag-iimbestiga sa kabagalan at hindi daw siya dapat makulong. Yan ho yung matindi kay Duterte. Sa kabila ng kanyang mga paglabag sa batas at posibleng pananagutan sa batas, ang lagi niya sinasabi in public, hindi ako makukulong. Kahit si Sara Duterte, yung aking anak, hindi rin yan makukulong. Ganon sila Kaya ang dating, parang ito? Anong feeling nila? Above the law? Alam mo, hindi magandang, mga kaibigan, hindi po magandang halimbawa na galing sa dating Pangulo at kasalukuyang Vice President na ang feeling nila, hindi sila makukulong sa kailang mga ginagawa. Napakasamang halimbawa, dapat kasi iparating at ipakita sa mamamayang Pilipino na anuman ang ating ginagawa at sinasabi, ay maaaring managot tayo sa batas. May pananagutan sa batas. Pero ito mga Duterte, sobra-sobra ang mga pagbanat ng personal sa ating Pangulo. Ang sasabihin nila, wala din daw silang, parang wala silang pananagutan, hindi sila pwedeng makulong. Yung pagbabanta sa ating Pangulo kay First Lady at the Speaker of the House, ang feeling nila, hindi sila makukulong doon. Anong klase namang gobyerno tayo? Sa ibang bansa nga matapos nung sabihin, dapat hulihin na yan, ikulong na. Ay dito sa atin, ilang linggo na Hindi pa nga
nakaka-score ang ating mga otoridad. Hindi pa nga nakikita ng face-to-face o eye-to-eye yung nagsabi ng pagbabanta sa ating Pangulo. Di ba? Kaya tuloy, ang piling ng mga Duterte, hindi sila pwedeng kasuhan ng gobyernong ito. Wala daw batas na pwedeng ipataw sa kanila, parang ganon. Ang samang president niyan. Paano na yung inosenteng sibilyan? Lalo na po yung 30,000 na walang buhay. Yun, na walang buhay ng walang kalaban-laban. Tapos itong nag-utos at gumawa malayang-malaya pa sa kasalukuyan. At ang paratang pa hindi naman ako nila nyo kayang ipakulong, hindi nyo kayang balikan. Ano yun? Paano yun? Anong aral makukuha ang mga Pilipino sa ganong klaseng paniniwala ng mga taong posibleng umabuso at patuloy na aabuso sa gobyerno at sa ating mga batas? Yun po yung mabigat. So wala namang personalan, akin lang dito ay malasakit. Dapat kasi ang batas ay nire-respeto. Ay kung yung dating Pangulo at kasalukuyang pangalawang Pangulo, parang ang feeling nila opinion ko lang ito, parang above the law. Abantay ka muna. Anong klaseng pamahalaan meron tayo pagka ganon? Kaya inuulit-ulit ko, huwag ko kayo magwagalit sa akin. Dapat naman kasi ipakita na ng mga otoridad ang tapang ng batas. Hindi kayong puro kayo press conference, puro kayo statement, puro warning. Sawan-sawa na po ang mga Pilipino sa warning. Kailangan aksyon. Habang tumatagal ito, baka lalong mawala ito na parang bula. Di ba? Pag naglalaba kayong mabula, sandali lang nawala na yung bula. Ganon yan. Pagka babagal-bagal yung ating mga otoridad. Kasong administratibo, kasong kriminal sa mga incumbent government official. Sa mga dating opisyal, policeman, civilian, o kahit sino sila, kahit ang dating Pangulo, ang criminal case, dapat ay maramdaman nila at maramdaman ng taong bayan para wala nang gagawa, para wala nang gagaya. Baka sabihin ng mga civilian, ang dating Pangulo nga, mura ng mura. Ang ating pangalawang Pangulo, binantaan pa ang buhay ng ating Pangulong Marcos, hindi nga nakulong, hindi nakasuhan. O di ba sama nun? Dapat hindi ganun. Dapat ang maisip ng sibilyan at pangkaraniwang tao, mahirap palang magbiro, mahirap palang magsalita ng ganyan, mahirap palang lumabag sa batas, nakakasuhan at nakukulong. Di ba para matakot? Kinatatakot nila. Ay sa ngayon po, pasintabi na. Sa aking analysis at opinion, parang yung mga tao, yung mga simpleng mga sibilyan dyan, na may masamang mga layunin, walang katakot-takot. Dahil ang feeling nila sila'y followers ni Duterte, kung anong nagagawa ng kanilang poon, kaya din nilang gawin. Bayan sandali. Pagka ganyan, parang hopeless, parang walang gobyerno. Sandali, hindi pwede yung ganun. Kailangan ng gobyerno ay laging nauuna. Kailangan ng gobyerno hindi na utusan. Kailangan nilang ipakita, gawin kung ano ang kailang trabaho na naaayon sa batas. Ngayon, kung ayaw naman yung gumawa, ayaw yung umaksyon na naaayon sa batas, bakit nandyan pa kayo? Naiutos na ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi ko yan palalampasin. Hindi na dapat palampasin. Ang sobra nilang mga pagbumura at lahat ng sinabi laban sa akin at sa lahat at sa mga kanilang binibiktima. Di ba yun na yung mensahe nun? Pag sinabi ng Pangulo, hindi na papalampasin, yun na yun. Panagutin na. Bilisan nyo para maramdaman ng mga gumagawa nito at ng mga mamamayang Pilipino, especially ang Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority na ayaw makialam pero naniniwala sila may pananagutan ng gumagawa ng mga pang-aabuso sa gobyerno. Ganun po yun Please like, share nitong ating mga video. Kung hindi pa po, subscribe.